Naisip mo na ba kung paano nabuo ang pamilya Cullen? Sa video na ito, aalamin natin ang kwento ng bawat miyembro at paano sila naging vampira. Mula sa doktor na immortal na nagsimula ng lahat hanggang sa fashionistang nakakakita ng hinaharap. Alamin ang mga sikreto, trahedya at romansa na gubog sa mga Cullen bilang higit pa sa simpleng mga vampira. Si Carlisle Cullen ay pinanganak sa Londres noong 1600 at 40 anak siya ng isang pastor na Anglikano. Namatay ang kanyang ina noong ipinanganak siya. Siyempre, hindi naman siya palaging isang vampira. Lumaki siya bilang isang normal na bata noong mga panahong yon. Sa totoo lang, medyo magulo ang panahong iyon. Nagkaroon ng Rebolusyong Ingles na nagbago ng politika at lipunan. Sa panahong yon, dahil sa maraming revolusyon at pagkakaiba ng paniniwala, ang amo ni Carlisle ang namumuno sa grupong naghahanap at nanganggaso ng mga taong lobo, mangkukulam at vampira. Kahit madalas nilang mahuli ay inosenteng tao. Habang lumilipas ang panahon at tumatanda ang kanyang ama, si Carlisle ang pumalit sa posisyon at napatunayan niyang mas matalino siya kaysa sa kanyang sariling ama. Carlisle, nagawa niyang matunto ng isang pugad, kung tawagin, ng mga vampira na nagtatago sa mga imburnal ng Londres. Pumalpak ang operasyon ng panganggaso at napatay ang dalawa niyang kasamahan. Sa proseso at kahit napatay nila ang vampira, nakagat si Carlisle at tuluyang naubusan ng dugo. Kaya naman labis ang takot niya na maging katulad ng labis na kinamumuhian ng kanyang ama. Kaya sa loob ng 3 mahabang araw, nagtago siya sa isang silong habang tinitiis ang masakit niyang pagbabago. Pagkatapos ng kanyang pagbabago, sinubukan niyang wakasan ang sarili sa maraming paraan. Si Carlisle ay tumalon pa nga mula sa matataas na lugar. Pati nga, nagpasya siyang magpakagutom at sinubukan ding malunod sa dagat. Pagkakita niyang hindi siya namatay, nilamon siya ng matinding gutom. Pero tumanggi siyang uminom ng dugo ng tao. Kaya habang nasa gubat, pumatay siya ng usa at napagtanto niyang pwede siyang uminom ng dugo ng hayop imbes na dugo ng tao. Nagsimula siyang mag-aral sa iba't ibang universidad, nag-aral tungkol sa sangkatauhan at medisina sa loob ng 2 siglo. Nagkaroon siya ng resistensya sa pag-inom ng dugo ng tao at naging isang doktor. Habang nag-aaral sa Italya, nakilala niya ang angkan ng Vulturi at namuhay ng ilang siglo kasama nila. Pagkatapos, nagpasya siyang tahakin ang sarili niyang landas dahil gusto ng mga Vulturi na uminom siya ng dugo ng tao. Uminom ng dugo ng tao dahil ito ang likas para sa mga vampira habang sinusubukan niyang kumbinsihin sila na magpakasapat sa dugo ng mga hayop. Kaya umalis siya papuntang New York habang nagtatrabaho bilang doktor. Nakilala niya si Edward, isang naghihingalo dahil sa Spanish flu, at si Esme na sa hinaharap ay magiging asawa niya na sumusunod sa landas ng pamilya ni Esme. Ang asawa ni Carlisle ay pinanganak noong 1985 nora. Nung siya ay 16 na taong gulang pa lang, nahulog siya mula sa isang puno at nabali ang kanyang binti. At sino ang doktor na nag-alaga sa kanya? Tama, si Carlisle Cullen mismo na noong panahong yon ay isa lamang gwapong doktor. Ito ang unang beses na nagkakilala sila. Matapos ang romantikong pagkikita, lumipat si Carlisle at naiwan si Esme sa Ohio. Kahit na ang plano niya ay pumunta sa kanluran para maging guro, sinabi ng kanyang mga magulang na manatili siya roon at magpakasal. Upang sundin ang kanyang mga magulang, 22 anyos pa lang ay nagpakasal siya kay Charles Evanson. Umaasang magiging masaya ang kanyang ina. Pero ang lalaki ay naging malupit at mapang-abuso. Minamaltrato siya, binubugbog siya at nang magreklamo siya, sinabi ng kanyang mga magulang na dapat siyang maging mabuting asawa. Nang malaman niyang buntis siya, tumakas siya papuntang Hilaga kasama ang malayong pinsan ng pamilya. Noong 1921 ipinanganak ang kanyang sanggol, ngunit namatay ito makalipas ang ilang araw. Lubos siyang nawasak dahil doon. Hindi na niya nakita ang saysay ng buhay, kaya sinubukan niyang kitilin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang bangin. Nabuhay siya, ngunit maraming buto ang nabali. Inakala nilang patay na siya at dinala siya sa morgue, pero tumitibok pa rin ang kanyang puso. Buti na lang, hindi lahat malungkot. Saktong nandoon sa lugar si Dr. Cullen at nakilala niya siya.
Nakita niya sa kanya ang masayahin at magandang dalaga na ginamot niya 10 taon na ang nakalipas. Nagpasya si Carlyle na gawing vampira siya dahil siya ay namamatay na, nagpakasal sina Esme at Carlyle at naging mga magulang ng mga Kaylen. Ang unang ampon na anak ng pamilyang Kaylen ay si Edward, ang ultimate heartthrob na vampira. Ipinanganak siya noong Hunyo 20, 1900 at isa sa Chicago sa pangalang Edward Anthony Mason. Tama yon! Bago siya naging misteryosong binata ng Forks, isa siyang karaniwang teenager. Anak siya ng mga kilalang abogado. Noong 17 taong gulang, si Edward gusto niyang sumali sa hukbo at maging sundalo. Makabayan at mapagsapalaran siya, ngunit iba ang plano ng buhay para sa kanya. Noong 1918, dumating ang Spanish flu na sa kasamaang palad ay pumatay sa kanyang mga magulang. Habang naghihingalo si Elizabeth Mason, nakiusap siya kay Dr. Cullen na iligtas ang anak niyang si Edward. Dito rin ay may isang interesanteng detalye. At ang hinala ni Carlyle ay alam ni Elizabeth na isa siyang vampira at kaya niyang iligtas si Edward. At iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Carlyle na gawin ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas ang kanyang anak. Kaya niya itong iligtas hindi sa tradisyonal na medisina, kundi sa pagbabago sa kanya tungo sa pagiging isang vampirang katulad niya. Ganon iniligtas ni Carlyle si Edward, ginawa niya itong unang ampon na anak ng pamilya Cullen. Si Edward pagkatapos niyang magbago. Bukod sa tumindi ang kanyang pandama at pisikal na kakayahan, nakamit din niya ang isa sa mga pinakabihirang kakayahan ng mga vampira. Kaya ba niyang mabasa ang isip ng iba? Noong una, hindi matiis ni Edward ang dieta ni Carlyle na puro dugo ng hayop. Kaya nagpasya siyang tahakin ang sariling landas 10 taon matapos magbago. Si Carlyle bilang mabuting ama, sinabi niyang gawin ang gusto niya, ngunit kung nais niyang gumalik, nandoon lang siya. Umalis si Edward pero hindi para maglibot, kundi para manghuli ng tao. Nag-akto siyang parang Diyos. Siya ang kumipili kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Habang lumilipas ang panahon, napagtanto niya na ayaw niyang maging halimaw at bumalik siya kay Carlyle na tinanggap siya ng buong puso. Si Edward ay nag-a-adjust sa pagkain ng dugo ng hayop at bumalik sa grupo nila. Maganda ang relasyon ni Edward sa buong pamilya, maliban kay Rosalie, ang una niyang ampon na kapatid na babae. Hindi gusto ni Edward ang ugali niya. Nakikita niya ito bilang mababaw, mayabang at masyadong nakatutok sa kanyang kagandahan. Si Rosalie gusto mapansin ni Edward pero hindi siya pinapansin. Si Carlyle naman gusto maramdaman ni Edward ang damdamin niya para kay Esme pero walang chemistry o koneksyon. At pagkatapos ng halos 100 taon nakilala ni Edward si Bella Swan. Ayon, yung natira ay yung nakikita natin sa pelikula. Ngayon, kay Alice naman tayo. Ipinanganak siya bilang Mary Alice Brandon noong taong 1900 at isa sa Biloxi, Mississippi. Mula pagkabata, may kakaibang kakayahan si Alice. Nanaginip siya ng mga bagay na nagkakatotoo. Oo, may bisyon siya ng hinaharap. Ngunit imbes sabihin, wow, anong hiwaga ang galing ng batang ito. Inisip ng pamilya niya na baliw siya at ipinadala siya sa isang ospital para sa mga may sakit sa pag-iisip. Habang nasa ospital para sa may sakit sa pag-iisip, nakilala niya ang matandang vampirang nagtatrabaho ron. Nakilala rin niya si James, isang vampirang mangangaso na nahumaling sa amoy ng kanyang dugo. Ang vampira sa ospital. Nang makita niya ang panganib, nagpasya siyang gawing vampira si Alice noong siya ay 19 na taong gulang para hindi siya mapatay ni James. Pero pagkatapos, pinatay ni James ang vampira nagligtas sa kanya. Sa mga pelikula, nalaman niya ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay at dahil sa kuryosidad, nag-imbestiga siya tungkol dito. Sa bagong buwan, nalaman niyang may kapatid siyang si Cynthia at buhay pa ang pamangkin niya sa Biloxi. Maging nakakita siya ng lapida at ang petsa ng pagkamatay sa lapida ay tumutugma sa araw na siya ay dinala sa ospital ng psikiatriko. Ibig sabihin, opisyal na namatay si Alice noong araw na ikinulong siya dahil sa kakayahan niyang makita ang hinaharap. Pero hindi lahat ay trahedya para kay Alice. Ilang araw matapos iyon, napansin niya ang isang binatang mukhang lubos na nawawala at walang pag-asa. Ito ay dahil, sa totoo lang, si Alice ang kanyang pag-asa.
At syempre, si Jasper ang tinutukoy natin. Noong 1900, nagkakilala sila sa isang kapihan sa Philadelphia sa isang maulan na araw. Hinihintay na siya ni Alice at sinabi niya, "Alam ko nang darating ka." At noong 1950, sumali sila sa mga Cullen. Ipinanganak si Jasper sa Houston, Texas noong taong 1843. Isang binatang may espiritong militar na sa halos 17 taong gulang pa lang ay nagsasabi ng siya ay 20 na para makasali sa hukbong konfederado. At nagawa niya ito. Mabilis siyang na-promote sa hukbo at naging pinakabatang major sa hukbong timog. Pero noong 1863 habang nagaganap ang paglikas sa Galveston, nagbago ng madugo ang kanyang buhay. Isang vampira na naggangalang Maria, naghahanap siya ng isang malakas na maaaring lumaban sa kanyang tabi. Nang matuklasan ni Maria na may kakayahan si Jasper na kontrolin ang emosyon ng mga tao sa paligid niya, ginawa siyang tagapagsanay ng mga batang vampira at siya rin ang pumapatay sa mga hindi na kailangan. Isang siglo siyang nabuhay sa siklo ng karahasan hanggang kumbinsihin siya ng dating kasamang vampira na si Peter na tumakas doon. Sa loob ng ilang panahon, nagpagalagala siya kasama si Peter at isa pang kasamahan na si Charlotte, hanggang sa dumating ang taong magiging pinakamahalaga sa kanyang buhay. Si Alice Cullen lang iyon. Nakita siya ni Alice sa pangitain at alam niyang siya ang kapareha niya. Nagkita sila, nagmahalan at magkasama silang dumating sa pamilya Cullen noong 1950. Simula noon, laging kasama ni Jasper si Alice. Kahit patuloy siyang lumalaban sa uhaw sa dugo ng tao, siya ang nagdadala ng emosyonal na balanse sa kanya. Isa pang miyembro ng pamilya na kaunti lang ang impormasyon tungkol sa kanya, ngunit siya ang pinakabagong miyembro ay si Emmett Cullen. Ipinanganak siya noong 1915 sa Tennessee at noong siya ay 20 taong gulang noong 1935 pumunta siya sa bundok para mangaso. At ayos lang ang lahat hanggang dito. Hanggang sa atakihin siya ng dambuhalang oso na nagdala sa kanya sa bingit ng kamatayan. Pero sa kabutihang palad, natagpuan siya ni Rosalie Hale na nandun din. Buhat niya itong parang prinsesa at dinala diretso kay Carlisle Cullen, ang doktor ng mga himala. Para mailigtas siya, ang pinakamainam na opsyon ay gawing vampira siya. At ayon kay Emmett, ang karanasang yon ay parang iniligtas siya ng isang anghel ng Diyos. Mula noon, naging isa siya sa pinakamalalakas na miyembro ng pamilya. Ipinanganak si Rosalie noong 10 ng Oktubre, 1915 sa Rochester, New York, sa isang pamilyang kabilang sa mataas na gitnang uri. Nadatrabaho sa bangko ang kanyang ama, may bahay ang ina, at dahil sa kanilang kita, marangya ang kanilang pamumuhay. Ayon kay Rosalie, parang chismis lang ang dakilang depresyon. Maganda siya at gusto niyang pinupuri siya. Pero isang araw, inutusan ng ina ni Rosalie na dalhan ng tanghalian ang kanyang ama sa trabaho. Lahat ng ito ay para mapansin siya ng isang mayamang binata, Royce King Du. At syempre, gumana ito ng perpekto dahil si Royce ay tuluyang na-obses sa kagandahan ni Rosalie. Para sa dalaga, tila kwento ng engkanto ang lahat. Pero napakababaw ng relasyong ito, higit pa sa isang relasyon, parang tropeo lang siya at tinitingnan niya ito bilang tiket sa marangyang buhay. Noong Abril 1933, bumisita si Rosalie sa matalit niyang kaibigan na si Vera at napansin niyang tunay na mahal siya ng asawa ni Vera. At si Rosalie, nang makita ito, napagtanto niyang hindi siya mahal ni Royce at hindi rin niya ito mahal. Kaya nung gabing yon, pag-uwi niya, nadatnan niya si Royce at 4 niyang lasing na kaibigan. Noong oras na yon, may masamang nangyari sa kanya. Ang lalaking akala niyang nagmamahal sa kanya ang tumawag kay Rosalie para ipakilala siya sa mga kaibigan niya. Pero siya, na walang hiya, hinayaan niyang abusuhin siya ng lahat. Pinahiya at binugbog siya. Iniwan siyang halos patay na at nasa kalsada. Umalis silang nagtatawanan habang siya ay naghihirap. Si Rosalie, na gustong kitilin ang sariling buhay, ay natagpuan ni Carlisle Cullen na dinala siya sa kanilang bahay at ginawang vampira.
Layunin niya na maging kapareha ni Edward si Rosalie, ngunit hindi yon nagtagumpay. Ang nangyari ay si Rosalie, nang makita niyang lalo pang gumanda ang kanyang itsura, ay unti-unting nabawi ang kanyang sigla. Ang una niyang ginawa pagkatapos magbago ay maghanap ng paghihiganti. Hinahanap niya ang bawat isa, iniwan si Royce sa huli. Pinahirapan niya ito habang nakasuot ng damit pangkasal. Para malaman ng lalaki kung sino ang pupunta sa kanya, kumuha si Royce ng 2 armadong bodyguard. Pero walang kahirap-hirap silang pinabagsak ni Rosalie. Pagkatapos, pinahirapan niya si Royce buong magdamag hanggang sa tuluyan niya itong tinapos. Pinaka nakagugulat, hindi siya uminom ng dugo ng kahit sino dahil ayaw niyang may parte sila sa loob niya. Simula noon, naging miyembro na si Rosalie ng mga Cullen at patuloy na naninirahan kasama ang pamilya. Sa likod ng kagandahang iyon ay may kwento ng trahedya at katatakutan, at doon nagsimula ang lahat. Mas malalim ang kwento ng bawat Cullen kaysa sa ipinapakita sa screen. Ang pamilyang ito ay parang collage ng sidang nakaraan na nakahanap ng kanlungan ngayon. I share nyo ang opinion nyo sa komento.